Gusto niyo bang matuto? Handa na ba kayong matuto? Halina't matuto sa Araling Panlipunan. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Iyuko ang ulo, ipikit ang mata at damhin ang presensya ng ating Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama na sa langit, salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay sa amin upang magtipon-tipon upang may matutunan naman kami sa bagong aralin na tatalakayin namin yun. Naway may matutunan ng mga bata na siyang magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit mga bata. Magandang umaga rin po, ma'am. Bago kayo umupo, pagtitingnan muna ang ilalim ng inyong upuan. Kung may kalat ba? At kung may kalat ay pagkuha ng kalat ilagay sa inyong bag o bulsa. At kung wala ay maaari na umupo. Okay class, salamin natin kung meron bang lumiban sa ating klase. Ang inyong gagawin lamang ay kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sasabihin niyo lang kung ano ang inyong nararamdaman ngayon. Halimbawa, Dinahiba, masaya po ma'am. Naintindihan lang mga bata. Opo, ma'am. Gilyarda, Masaya po, ma'am. Baldomero. Nagaganyak po, ma'am. Okay, mabuti dahil nandito lahat at handang matuto sa ating bagong aralin. Okay class, meron akong inihandang awitin na ating sasayawin para mas ganahan kayo sa ating klase o sa pakikinig sa ating tatalakayin ngayon. So, sino ang nakakaalam ng kantang Ang Batang Bibo ng Kalikasan? Hindi po namin alam, ma'am. Wala? Okay lang yon dahil may inihanda naman si ma'am na video na pwede nating sabayan sa pagkanta at pagsayaw. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Okay, lahat ay sasabay sa pagkanta at pagsayaw. Nag-enjoy ba ang lahat sa pagkanta at pagsayaw? Opo, ma'am. So, maaari na kayong umupo. Mabuti at nagustuhan ninyo ang pagkanta. At pagsayaw. Okay, class?
Simulan natin ang ating bagong aralin sa pamamagitan ng mga larawan na ating ipapakita na siyang inyong aalamin kung anong inilalarawan nito at kung anong makikita ninyo sa larawan. Naiintindihan ng mga bata? Opo, ma'am. Okay, class, ano makikita ninyo sa unang larawan? Miss Baldomero? Mga gusali, ma'am. Gusali. Tama. So, bigyan natin ng 5 palakpak si Baldomero. 1, 2, 3, 4, 5. So, gusali na siyang makikita natin sa mga syudad. Sa pangalawang larawan naman, ano ang inyong makikita? Miss Lirazan? Pabrika, ma'am. Tama. Pabrika. So, bigyan din natin si Lirazan ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pabrika ay siyang paggawaan ng mga gamit na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, sa pangatlong larawan naman, ano ang inyong nakikita? Miss Janine? Mga sasakyan, ma'am. Tama! Mga sasakyan. So, bigyan din natin si Janine ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Mga sasakyan na siyang ginagamit natin pang transportasyon, maaring sa papunta sa paaralan, trabaho, mga mall, palengke. At kung saan mang lugar. So magaling mga bata, bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mga larawang iyon ay mga bunga ng pagbabago at pag-unlad ng isang bansa, kung saan may kaakibat itong epekto sa kapaligiran, maaaring mabuti o masama. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang Sino ang makapagbubuo ng mga scrambled letters? upang makabuo ng isang salita. Miss Ayumi. So, ang nabuo ni Ayumi ng salita ay industrialisasyon. So, bigyan natin ng 5 palakpak si Ayumi. 1, 2, 3, 4, 5. So, industrialisasyon. Ito ay ang malakihang pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng mga kalakalan, At iba pang gawaing pang-ekonomiya. kasabay ng pag-unlad ng industrialisasyon sa bansa ay ang pagkakaroon din ng pondo para sa sinong makakabuo ng scrambled letters. Miss Barot. So, nakabuo si Miss Barot ng salitang reforestation. Magaling. So, bigyan natin ng 5 palakpak si Miss Barot. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang reforestation o muling pagtatanim ay ang pagsalba sa mga nasirang kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim muli ng mga katutubong puno at halaman. So, bakit kaya may reforestation? Miss Heno? Upang maisalba ang nasirang kagubatan. Tama. Ay, so, tama ang ideya ni Irish. Bakit kaya may reforestation? Dahil sa epekto rin ng industrialisasyon. Dahil may dalawa itong epekto, maaring mabuti o masama. Sa masamang epekto nito, maaring natin gamitin ang reforestation upang maisalba ang ating kapaligiran sa masama nitong epekto. Dumako naman tayo sa masamang epekto ng industrialisasyon. So, sino makapagbubuo ng unang masamang epekto? Miss Ayumi? Magaling! So, bigyan natin ng 5 palakpak si Miss Ayumi. 1, 2, 3, 4, 5. Ang unang masamang epekto na nabuo ni Ayumi ay ang global warming. So, Miss Vicente, maaari bang tumayo upang basahin ang kahulugan ng global warming? Global warming ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo sanhi ng mga chlorofluorocarbons na nanggagaling sa mga industriya at maging sa kabahayan.
Salamat, Miss Vicente. Maaari nang umupo. So, Meron akong video na ipapakita sa inyo na halimbawa ng global warming. sinong nakaranas na ng global warming o matinding init? Ako Lahat po, ma'am. naman tayo ay nakaranas na. Nung nakaraan ay nakaranas tayo ng matinding init, kung saan ito ay may masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran rin, kung saan namamatay ang mga tanim, puno, at mga halaman. Nakapagdudulot rin ito ng sakit sa inyo ng mga bata at sa mga matatanda rin o magulang o kahit sino man sa atin. So, dumako naman tayo sa pangalawang epekto ng industrialisasyon. Sino makapagpupuo ng scrambled letters? Miss Lovely, maaari kang pumayo. So, magaling, bigyan rin natin ng 5 palakpak si Lovely. 1, 2, 3, 4, 5. Ang ikalawang masamang epekto ng industrialisasyon ay ang pagbaha at pagbuho ng lupa. So, Miss Banaag, maaari bang basahin mo ang kahulugan ng pagbaha at pagbuho ng lupa? Pagbaha at pagguho ng lupa ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Salamat. Miss Banaag, maaari na umupo. Meron akong video na ipapakita sa inyo na halimbawa ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay naranasan rin natin lahat. Ano ang rason kung bakit merong pagbaha at pagguho ng lupa? Miss Kaminse? Pagpuputol ng puno Dahil sa pupuputol ng mga kahoy sa kagubatan. At maaari rin dahil sa pagtapon ng mga basura kung saan-saan. Ang inyong naramdaman nung nakaranas kayo ng pagbaha o matinding pagbaha? Malungkot po, ma'am. Kaya bilang bata, maging responsable kayo sa mga basura na inyong itinatapon kung saan. At kung may makita rin kayo ng basura sa daan, maaari mo itong pulutin at itapon sa basurahan. So, magaling mga bata. So, sino naman ang makapagpupuo ng salita sa pangatlong masamang epekto ng industrialisasyon? Miss Tinobol? So, magaling. Ang pangatlong masamang epekto ay ang pagkakain. So, Miss Espinosa, maaari bang tumayo at basahin ang kahulugan ng Pagkakaingin o pagsusunog sa kagubatan para makagawa ng uling upang patamnan ng lupa o pagkatayuan ng tirahan. So maaari na umupo, Miss Emperado. Salamat. Ang kahulugan ng pagkakaingin ay ang pagsusunog ng kagubatan, kung saan ito rin ang mga rason ay isang rason kung bakit may pagbaha at pagbuho ng lupa. So, sino makapagpupuo ng pang-apat na masamang epekto ng industrialisasyon? Miss Jewel? So, ang nabuo ni Miss Jewel ay ang deforestation. So, bigyan natin ng 5 palakpak sa Jewel. 1, 2,
3, 4, 5. So, Miss Gonzales, maaari mong basahin ang kahulugan ng deforestation o pagputol ng mga kahoy. Deforestation ang pagkalbo sa mga gubat, pinuputol ng mga puno at hinahawan ng mga lupain para sa mga hangaring agrikultural o Batay sa aking sinabi kanina, salamat, maaari nang umupo, Miss Gonzales. So, batay sa sinabi ko kanina, ang deforestation ay isa rin sa mga rason kung bakit may pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya bilang bata, pwede tayong sumali sa mga programa na pagtatanim ng mga puno sa maaring sa kagubatan o sa iba pang lugar. So, lumako naman tayo sa panglimang epekto ng sino ang makapagbubuo ng scrambled letters. So, Mr. Umaliao, maaari bang tumayo? So, salamat. Maaari nang umupo. Mr. Umaliao. So, bigyan rin natin ng 5 palakpak sa Mr. Umaliao. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang buo ni Mr. Umaliao ay ang polusyon. Pagbasa ng kahulugan ng polusyon. So, Mr. Peñada. Polusyon ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao kundi maging sa mga likas na yan. Maaari na umupo, Mr. Peñada. Salamat. So, ang polusyon ay may iba't ibang uri ng polusyon. Ito ay maaaring ang air pollution na nanggaling sa mga pabrika, ang water pollution kung saan ang mga basura na itinatapon natin sa mga ilog, dagat, or mga kanal, at marami pang ibang uri ng polusyon kung saan ito ay may masamang epekto sa kalusugan nating lahat at syempre sa kalikasan rin at maaaring sa mga dagat kung saan ang mga basurang itinatapon ito ay masamang epekto kung saan mamamatay ang mga isda o mga hayop sa ilog o dagat. So, sino makapagbubuo ng panghuling epekto na masamang epekto ng industrialisasyon? Mr. Seron. So, magaling, Mr. Seron. Maaari na umupo. So, bigyan natin ng 5 palakpak si Mr. Seron. 1, 2, 3, 4, 5. Ang panghuling masamang epekto ng industrialisasyon ay ang climate change. So, Miss Vincent, maaaring basahin ang kahulugan ng climate change. Climate change, pag-iiba-iba o pagbabago ng klima o panahon sa mundo. Salamat, Miss Vincent. Maaari na umupo. So, ang climate change ay ang pagbabago ng klima na nararanasan ng isang bansa kung saan naranasan din natin na ang climate change kung saan may pag-init at ang pagsabay ng pag-init at pag-ulan kung saan may matinding init at matinding pag-ulan. Naintindihan lang mga bata? Opo, ma'am. So, magaling. So, nauunawaan niyo ba mga bata ang ating aralin na tinalakay ngayon? Opo, ma'am. Opo. So, magtatanong si ma'am. Ano nga ulit ang industrialisasyon? Oh, Miss Camille. Pagpapatayan ng mga malakihang Magaling. industriya. So, bigyan natin si Miss Camille sila ng 5 palakpak at 5 tadyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ano ang iba't ibang mga masasamang epekto ng industrialisasyon? Miss Baldomero? Global warming, ma'am. Magaling. Sino pa mga pagbibigay ng masamang epekto? Miss Janine? Pollution, ma'am. Miss Vicente? Deforestation, ma'am. Hassan? Miss Gonzales? Pagkakainin, ma'am. Magaling. So, bigyan natin sila na 5 palakpak at 5 tadyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. So, ano kaya ang tinatawag na pagsalba ng nasirang kagubatan? So, Mr. Mariao,
Deforestation, ma'am. Magaling! So, bigyan natin si Mr. Umaliaw na 5 palakpak at 5 tadyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, may itatanong si teacher. Bakit kaya mahalaga na mapag-aralan natin ang industrialisasyon at masamang epekto ng industrialisasyon? Mr. Pineda? Para maiwasan po natin ang mga aksyon o gawain na makasira sa ating kalikasan. So, bigyan natin si Mr. Pineda ng good job clap. 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Good job. Good job. So, magaling Mr. Pineda. So, mahalaga na mapag-aralan natin ang industrialisasyon at masamang epekto nito para alamin natin bilang bata o bilang individual kung ano ang maaari natin gawin o maitulong upang maisalba ang ating kapaligiran at anong mga bagay o aksyon na dapat nating iwasan na gawin upang hindi tayo makapagdudulot ng masamang epekto o masamang epekto sa ating kapaligiran. So, naintindihan ba mga bata? Opo, ma'am. Dahil nakikinig kayo sa ating talakayan, handa na kayo para sa ating gawain. So, maghanap muna kayo ng inyong pares. Nakahanap na bang lahat? Opo, ma'am. So, bumuo kayo ng 2 linya kung saan magpapaunahan sa pagsagot ang 2 magkapares. Ang unang membro ang siyang tatakbo at kukuha ng larawan. Kung saan ang isang membro naman o pares nito ay manatili sa linya na siyang tutukoy sa larawang ipapakita ng kanyang pares. Ang unang makasagot ang siyang mananalo. So, naintindihan lang mga bata? Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, bumuo na kayo ng linya. Enjoy ba ang lahat sa ating gawain? Opo, ma'am. So, maaari nang umupo. So, ano ang mga larawan inyo nabunot kanina at nasagutan? Miss Baldomero? Global warming, ma'am. Miss Lerasan? Deforestation, Miss ma'am. Gonzales? Deforestation, ma'am. Miss Vinson? So, magaling mga bata. Sanda na pa kayo sa pangkatang gawain? Opo, ma'am. So, magbilang muna. Hanggang 4 lang ang pangkat. So, magbilang muna mula kay Janine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, So, ang 4. unang pangkat ay pumunta sa unahan. At sa likod naman nito ay ang ikalawang pangkat. Sa kabila naman ay ang pangatlong pangkat at sa likod nito ay ang pang-4 na pangkat. So, ito ang gawain ng unang pangkat, pangalawa, pang-4. So, maaari pang basahin, Miss Baldomero, ang gawain ng inyong pangkat. Basahin ang mga suliran ng pangkapaligiran, piliin ang sanay ng bawat isa sa loob ng kaon, sulat ang sagot sa mga Miss buko ng mga Lerasan, paper. salamat, Miss Baldomero. Miss Lerasan, maaari pang basahin ninyo ang gawain ng ikalawang pangkat. Gumuhit ng mga isang masamang epekto ng Salamat, industrialisasyon. Miss Baldomero, maaari nang umupo. So, Miss Barot, maaari bang basahin ang gawain ng pangatlong pangkat? Isadula ang isyong deforestation at pagbibigyan ng So, solusyon. sa pang-4 na pangkat naman, maaari bang basahin, Miss Gonzales, ang inyong gawain? Gumawa ng tula tungkol sa mga suliraning tingkarap ng So, handa na Pilipinas. bang lahat? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain at iulat ito sa harapan. So, dahil naubos na ang inyong oras, maaari na bang pumunta dito sa harapan ng unang pangkat upang iulat ang kanilang ginawang gawain? So, bigyan natin ng fireworks clap ang unang pangkat. Sabay niyo ako.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boom! 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 So, dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. So, bigyan na rin natin ng heart clap ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, opa. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, opa. So, magaling mga bata. Dumako na tayo sa pangatlong pangkat. Bigyan rin natin ng good job clap ang pangatlong pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. G-O-O-D. Good job. Good job. Again. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. G-O-O-D. Good job. Good job. So, dumako naman tayo sa panghuling pangkat. So, magaling. Bigyan din natin ng TikTok clap ang pang-apat na pangkat. Saban niyo ako. 1, 2, 3, 4, 5. Tan, tanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tan, tanan. Magaling mga bata. Bigyan natin ng 5 palakpak at 5 tadyak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, magaling. Handa na ba kayo sa panghuling gawain natin? O ma'am, so ang gagawin niyo lamang ay pumalakpak kapag ito ay mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas at tumatyak naman kapag ito ay mga posibleng solusyon na maaari natin gamitin or gawin upang maiwasan ang mga suliraning kinakaharap natin o suliraning kinakaharap ng ating bansa. Intindihan lang mga bata? Opo, Yes, ma'am. galing mga bata. Nag-enjoy ba kayo? Opo, ma'am. Natin ang star clap ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Star clap. So, magaling mga bata. Enjoy ba kayo mga bata? Handa na ba kayong umuwi? Yes, ma'am. Pero bago yan, pakikopyahin muna ang inyong takdang aralin. So, basahin ni Ma'am ang pang-aralin. Base sa araling ating tinalakay, bilang isang estudyante, ano ang maaari mong magawa upang masolusyonan ang mga masamang epekto ng industrialisasyon dito sa Pilipinas? So, tapos na bang lahat? Opo, ma'am. Ipapasa ninyo ito sa susunod na pagkikita natin. So, handa na ba ang lahat na umuwi? Opo, ma'am. Salamat sa inyong kooperasyon sa ating tinalakay ngayon. At salamat sa pagsagot sa bawat katanungan na aking Itinatanong. may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Paalam mga bata! Makikita ulit tayo sa susunod na aralin. Bye-bye!